Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin sa San Vicente de Paul, isang pari ng simbahan. Makahati nawa tayo sa kanyang kabanalan at sa pagdating ng araw sa kanyang kalawalatian. Hilingin natin sa Panginoon ang biyayang iyan. Pagdasal din natin ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ang paring San Vicente ng mga mabubuting katangian bilang sugong alagad para sa kapakanan ng mga dukha at paghubog sa kaparian. Ipagkaloob mong kaming pinag-aalab ng gayunding layunin ay magmahal sa kanyang minahal at makapamuhay ayon sa kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga ngaral. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinagda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtatahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan.
Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang tinagda ng Diyos sa tao, inaangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay pupurihan, siya ang aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparan siya na tulad ng lilim. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad, tinanong niya sila, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, anong sabi ninyo? Tanong niya sa kanila, ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Itinagupili ni Jesus sa kaniyang mga alagad na huwag na nilang sabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya. Ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Last at Quasi Parish kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung meron pong isang napakahalagang tanong na dapat nating nasasagot na habang maaga sa buhay natin, ito yung tanong na, sino ako? Sino nga ba tayo? Because self-knowledge, self-acceptance will give us power. The power to be truly happy and the power to withstand any adversity. Tingnan po ninyo si Jesus. Una, masaya siya. Kung hindi ba siya masaya, lalapitan siya ng maraming tao. Saan man siya magpunta? Yes. Nakagagawa siya ng mga milagro. Pero mababawasan ang karisma niya kung malungkutin siya, kung bugnutin siya, kung mainitin ang ulo niya, kung hindi positibo ang outlook niya. Di ba? Yun ang nakadaragdag sa karisma niya. Yung kanyang pagiging masaya. Hindi siya mabigat kasama. Hindi mabigat dalhin. Hindi siya alagain. Kahit saan mo siya ilagay, isama, makararamdam ka sa kanya ng kakontentuhan at saya. Magaling ding makisama. Aside from this, gusto niya yung ginagawa niya. Kahit napapagod pa siya, kahit nahihirapan siya, kahit sa mga pagkakataon ay kailangan pa rin niyang mamahinga. Di ba't ang sabi niya, ang pagkain niya, kumbaga yung nagbibigay ng buhay sa buhay niya, ay ang gawin ang mga ginagawa niya, ang kalooban ng Ama. Hindi mo siya kinakailangang pilitin para gawin yung mga ginagawa niya. Hindi katulad mo, pagdating lang ng Friday and Saturday masaya sapagkat weekend na, nakapagpapahinga ka. Pagdating na ng Lunes, nakaw, linggo pa lang ng gabi, nakaw, lalo na Lunes ng umaga,
Babangon ka para magtrabaho ulit, para gawin yung mga dati mo nang ginagawa. Kulang na lang kumanta ka ala Jaya Zaragoza, parang di ko yata kaya. Hindi ganun si Jesus. Masaya si Jesus sa mga ginagawa niya. Isa pa, matibay siya. Sa kahit anong problema, sa katunayan, hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya para takasan ni pagaanin man lang ang paghihirap niya. Kahit na ang dalas ng paghamon sa kanya, kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. O hindi ba't alingaw-ngaw yan ng pag-dare din at ang paghamon din ng diablo sa kanya sa ilang? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kung ikaw ang Mesiyas, siya na nga ang Mesiyas. Kung ikaw ang anak ng, siya nga yung anak ng Diyos. Nakita po ninyo, ang demonyo inatake kahit ang pagkakilala ni Jesus sa sarili niya. Pero hindi siya nagpatinag sapagkat maliwanag sa kanya kung sino siya. Siya talaga ang Mesiyas. Siya talaga ang anak ng Diyos. Anuman ang sabihin nila. Kaya naging matatag siya. Ito ngayon, mga kapatid, ang gustong ituro ng Panginoon sa atin. Ang pagkilala at pagtanggap sa sarili natin na magbibigay sa atin ng kapangyarihan na maging masaya at maging matatag anuman ang ating maging problema. At nagbigay siya ng dalawang basic na paraan upang magawa yan. Una, tanggapin natin yung kung sino ang hindi tayo. To accept who we are not. Ang sabi ng mga disipulo sa kanya, ang sabi po ng iba, si Juan Bautista ka. Sabi naman ng iba, si Elias ka. At may nagsasabi pa, isa ka sa nabuhay ng mga propeta. Na kung tutuusin, ayos na eh. Ayos na yon. Lalo pa during that time, hindi pa maliwanag sa kanila na si Jesus ay Diyos talaga. Pwede niyang sabihin, ako nga sila. Sapagkat mga sikat ng mga personalidad naman, mga sikat na mga tao naman sa kasaysayan ng mga Israelita, ng mga Hudyo ng Israel, yung binanggit na inaakalang siya. Pero hindi niya sinabing, tama sila. Ako nga si Juan Bautista, ako nga si Elias, ako nga ay nabuhay na No. Sapagkat maliwanag kay Jesus kung sino siya. Hindi siya sila at hindi niya kinakailangang maging sila. Masaya siya, secured siya kung sino talaga siya. Napakalayo nito sa iba sa atin dito na halos nabubuhay na sa anino ng iba, sa anino ng mga iniidolo nila at sa anino ng mga produktong tinatangkilik nila. Kaya pumoporma, nagdadamit, umaasta, kahit hindi bagay sa kanila. At bumibili ng mga gamit kahit mahal, kahit di naman kailangan para maging in lamang sila. At ang nangyayari, para na tayo nagsusuot ng napakaraming maskara. Maskarang patong-patong na kasi kung ano yung sabihin ng iba, kung ano yung in sa iba, kung ano yung nakikita sa iba. Napakarami ng maskara to the point na ang tunay nating sarili ay natatabunan na. Hindi na natin kilala ang ating sarili. Hindi na natin alam kung ano ang ating gusto. Nadidiktahan na lagi tayo ng ibang tao at ng mga nangyayari sa buhay natin hanggang sa huli na o talagang hindi na natin makita ang direksyon, ang kahulugan, ang purpose ng buhay natin. Thereby ending up with the wrong situation, with the wrong person. Ako, napakaraming tao na ganyan. Na ngayon ay nasa maling sitwasyon, nasa maling relasyon dahil hindi nagpakatotoo noon o kahapon. Now, this leads us for a second point. Paraan para makilala ang sarili, recognize, accept who we truly are. Kayo po ang Mesiyas. Ang Mesiyas ng Diyos. Hindi yun kinontra ni Kristo. Sinabi lang niyang wag munang ipagsabi sa mga tao sapagkat iba ang magiging reaksyon at iba ang iisipin ng mga tao. Hindi yung totoong pagiging Mesiyas ni Kristo, kundi yung pagiging Mesiyas sa mentalidad ng mga ito. Pero tinanggap niya na siya talaga ang Mesiyas. Siya talaga ang Kristo. Of course, pwede nating sabihin, Father, Mesiyas yun, Kristo yun eh. Ano ba naman ang panama ng Juan Bautista dun? Ano ba naman ang panama ng Elias dun? Ano ba naman ang panama ng kahit sinong propeta ron? Siyempre, tatanggapin niya siya yun. Wala naman talagang panama ang kahit sino na kay Kristo. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagiging sigurado ni Kristo kung sino siyang talaga. Likewise, ano ang magiging panama sa atin ng kahit sino sa mundong ito? Kung magagawa nating tanggapin, mahalin ang sarili natin, kung magagawa nating magpakatotoo, walang magiging panama sa atin ng kahit sino. Sapagkat binibigyan tayo ng kapangyarihan na maging masaya at matatag ng ating pagpapakatotoo
Pero yung totoong tayo yung totoong mapagmahal, yung totoong mabuti, yung totoong magalang sa magulang, yung totoong matulungin, yung totoong mapagpasensya, yung totoong may pangarap, may direksyon ng buhay, yung totoong anak ng Diyos, yung nang tunay na tayo. Kasi may mga tao dyan na tamad, may mga ginagawang kasalanan, kabalbalan, tapos sasabihin nila, ito ako, tanggapin nyo ako, ito na ako, hindi ka ganyan, hindi ka nilikha ng Diyos na ganyan. Kaya umayos ka, magpakatao ka, magpakaanak ka ng Diyos. Yun ang pagpapakatotoo. At yun ang paraan para makita natin ang ating sarili. The way God sees us. We are fearfully and wonderfully made. God has plans for us. We have a mission, we have a purpose. And God loves each and every one of us. Sa Book of Judges, chapter 6, ay napapalibutan ng mga kalabang Midianita ang mga Israelita. Merong isang Israelita, ang pangalan ay Gideon, na nagtatago noon sa likod ng pisaan ng ubas kasi natatakot siya sa mga Midianita. Walang ano-ano, isang anghel lang nagpakita sa kanya, isang anghel lang doon sa nagsabi sa kanya, bungad pa lang, sumasayo si Yahweh, magiting na lalaki. Ay, parang na-imagine ko si Gideon na lumingon sa kanan niya, sa kaliwa niya, sa likod niya. Sino bang kausap nito? Ako? Magiting na lalaki? Nagtatago nga ako natatakot nga ako Pero yun kasi ang pagkilala niya sa kanyang sarili. Yung pagkilala niya sa kanyang sarili, hindi siya yun. Sapagkat hindi ganun tingin sa kanya ng Panginoon. And the angel went on, pamumunuan mo ang mga Israelita para talunin ang mga Midianita. Anong sabi ni Gideon? Baka nagkakamali ka. Napakahinang angkan ng lipi ko at ako rin ang pinakamahina, pinakawalang kwenta sa pamilya ko. Nakita nyo na, kahit na ang anghel na ang nagsabi sa kanya, magiting ka, tatalunin mo sa pamumuno mo ang mga Midianita. Ayaw pa rin niyang maniwala. Anghel na yung nagsasabi Kumbaga Diyos na yung nagsasabi sapagkat masyado siyang na-stuck sa mali niyang paniniwala tungkol sa sarili niya. At maaari ding epekto ng mga pangit na sinasabi ng mga taong nakapaligid sa kanya. Mahina lang yung lahi natin and you are not good enough. Hanggang dyan ka lang, Gideon. Hindi ka magaling, hindi ka matalino. And that was obviously preventing Gideon from becoming kung ano ang tingin sa kanya ng Panginoon. Kung magpapakita dito yung anghel na yon, sigurado ko sasabihin niya sa bawat isa sa atin, Father Fidel, magaling ka, mabuti ka, Diyos, matalino ka, Efren, matulungin ka, Rose, magiging magandang buhay mo, tataguid mo ang pamilya mo, Claire, matapang ka, Ada, kaya mong mag-isa. Sigurado ko sa bawat isa sa atin, may sasabihin na napakagandang salita o mga salita ang anghel. I just wonder, ilan sa atin ang maniniwala? Ilan sa atin ang hindi? Dahil stuck na tayo sa maling pagtingin natin sa ating sarili, sa maling pagtingin ng ibang tao sa sarili natin na pinaniniwalaan natin. I don't care kung pangit ngayon ang nangyayari sa buhay mo. Pero katulad ng sinasabi sa Book of Ecclesiastes, there is time for everything. Kung umiiyak ka ngayon, magagala ka rin. Kung nasa baba ka ngayon, tataas ka rin. At katulad din ng sabi ko sa inyo kahapon, kung ang buhay natin ay nasa Panginoon, magkakaroon ng kahulugan lahat ng mangyayari sa buhay natin sa mundong ito. Kaya ano man ang mangyari, magtatapos tayo na panalo, na wagi, na tagumpay kung ang Diyos ay nasa ating buhay. Buti na lang at naniwala din later on si Gideon sa anghel, and true enough, he defeated the Midianites. Pero buti na lang din at nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon. Sapagkat kung hindi, sinong mag-e-erase sa mali niyang perception sa kanyang sarili? Wala. Mamamatay na lang siya kasama ng iba pang mga Israelita na hindi nare-recognize, na hindi nakikita ang magandang plano ng Diyos para sa kanya. Ang kaya niyang gawin sa buhay. Kung titingnan lang niya ang kanyang sarili, kung paano siya tinitingnan ng Diyos. So likewise, kung wala pang nagsasabi sa inyo na mahal kayo ng Diyos, mapagtatagumpayan niyo anuman ang nararanasan niyo ngayong unos, na may maganda pang mangyayari sa buhay niyo, na mapagtatagumpayan mo anuman ang kasalanang umaalipin ngayon sa iyo. Kung wala pang nagsasabi ngayon sa iyo na maganda ka, nagwapo ka, na may silpi ka, magdilang anghel nawa ako ngayon sa iyo. Kasi baka wala nang ibang magsasabi nito sa iyo. Magdilang anghel nawa ako sa iyo. At tulad ni Gideon ay paniwalaan mo upang ma-realize mo pa ang lahat ng mga magandang bagay na ito. Pero sana, paniwalaan din po ninyo. And I assure you, kapag dumako tayo sa puntong ito ng wastong pagkakilala sa ating sarili, katulad ng pagkakilala sa atin ng Diyos,
whatever happens, we'll be happy and we will withstand any adversity. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringkin ng Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong mas mapalapit sa iyo upang makita ko ang sarili ko kung paano mo ako tinitingnan bilang anak mo na mahal mo, anak mong mayroon kang magandang plano, anak mong na kahit nagkakasala ay tinatanggap mo, binibigyan mo ng chance na magbago. Tulungan mo kong makita ang sarili ko na ganito, na espesyal sa iyong mga mata upang lumakas ang loob ko, na maging masaya ako kahit na may mga problemang dumarating sa buhay ko, na maging matatag ako sapagkat alam ko nakakayanin ko dahil anak mo ako. Yun ang identity ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo magagawang pabayaan. I-claim natin yan. Paniwalaan natin yan. Ano man ang sinasabi sa atin ng kalaban. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pinangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, nang may pananampalataya, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kahit nagkasala tayo, itutuloy ng Panginoon ang kanyang magandang plano. Ano kung nag-iba ang tingin ng tao sa atin? Ano kung nag-iba ang pananaw ng tao sa atin? Basta't hindi magbabago ang Panginoon sa atin. Yun ang pinakamahalaga. Hindi ang tingin natin sa ating sarili, kundi ang tingin niya sa atin na dapat nating maging tingin sa sarili natin. Mahal niya tayo. May maganda siyang plano para sa atin. Gusto niya tayong makasama habang buhay sa kabilang buhay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. O para noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na lang. Patikim ng dulot mong kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Ang
oras mo ngayon inaalala. Pasasalamat sa iyong dambana. Nahayag ang iyong kadakilan sa tinapay at alak na lahat. Patikim ng dulot mo kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mong sa banal na paghahayang ginawa ni San Vicente ay matularan niya ang kaniyang ginagampanan. Pagkaloob mong pakundangan sa pagdiriwang na ito, kami makabagtas para humantong sa pagiging haing kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ang pagkaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinapaalingaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami matulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pag-ibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na sana ang aming pamilya, ang aming komunidad ay mas mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Palad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hindi karapat dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog. Dakila ka pagkat sa araw na ito, tinawag mo kami upang maging anak mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagparis namin sa iyong anak na nangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Kami naway mabighani sa mga halimbawa ni San Vicente at matulungan ng kaniyang pagtatangkilik sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy. We trust in you. Alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong mga anak. Kaya ninais mong ni Isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa lagi niyong pagtulong, lalo na po kayo na kahit di nakakarating dito ay nagpapadala ng tulong sa RGCash and bank account. Maraming salamat po. Kung ma-enumerate ko lang sa inyo ang mga maraming tao at parishes at pare na natutulungan ng mga binibigay po ninyong tulong, you'll be amazed and you'll thank God. I thank God dahil nandyan kayo sumusuporta para makatulong din tayo sa iba. Right now, nagpapagawa nga po tayo ng mga chapels
Maraming salamat po. May latest update po tayo sa mga paggawain natin. Nandun po yung pulp ng mga binibigay po ninyo. Right now, 2 na yung chapels na pinagsasabay nating pinapagawa. Salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang saktalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang